Nang tanungin ni Swallow kung sino iyon, naging seryoso ang mukha ni Miss Bathory habang binabanggit ang pangalan ni Azzy. Ilang sandali ang lumipas at pumasok si Azzy sa Primordial Core. Makalipas ang kaunti, nakaupo na siya sa harap ni Swallow. Kapansin-pansin ang pagiging tense ni Azzy habang tinatakpan niya ang sarili gamit ang kanyang mga braso at mga binti. Hindi yun dahil nahihiya siya, kundi dahil nakahiga lamang si Swallow sa sahig habang diretsyong nakatingin sa kanya. Hindi napigilan ni Azzy na tanungin kung seryoso ba itong makikipag-usap sa ganoong posisyon. Sa gilid naman, napabuntong hininga si Miss Bathory at muling pinuna ang cat-armor ni Swallow. Lumapit si Patrick ng galit at sinabi niyang mas mabuting umupo ng maayos ang kanyang boss. Walang pakialam na sumagot si Swallow. Para sa kanya, sariling bahay niya iyon kaya may karapatan siyang maging komportable. Pagkatapos ay tinanong niya si Azzy kung bakit ito naparoon. Nilinaw din niyang kung may balak itong humiling ng pabor, wala siyang planong pagbigyan iyon. Kalmadong sumagot si Azzy na hindi siya naroon para humingi ng anumang pabor. Ipinaliwanag niyang may nakita siyang kaina-hinalang bagay noong huli siyang bumisita, at pakiramdam niya ay dapat itong malaman ni Swallow. Naging interesado si Swallow at agad na nagtanong kung ano iyon. Ayon kay Azzy, nagkaroon ng lihim na pagpupulong sina Kurak at Hexable. Nagulat si Swallow sa narinig. Sa una, nagbiro pa siya at nagsabing hindi niya inaasahang nasa edad na pala si Hexable para makipag-date. Bago pa niya maituloy ang biro, masayang sumingit si Renee at sinabing nasa tamang edad na rin siya para magsimulang makipag-date. Agad na natarante si Swallow at sinubukang pigilan ang usapan. Ngunit buong kumpiyansang sinabi ni Renee na wala namang masama sa pakikipag-date. Sa puntong iyon, tuluyan nang naubos ang pasensya ni Patrick. Binalaan niya si Swallow na baka ilabas niyang muli ang kanyang resignation letter. Mabilis namang sumuko si Swallow at bumalik sa seryosong usapan. Muli niyang tinanong si Azzy kung bakit mahalaga ang lihim na pagpupulong ni Kurak at Hexable. Ipinaliwanag ni Azzy na kaina-hinala ang timing ng kanilang pagkikita dahil nangyari ito matapos ideklara ni Kurak ang digmaan. Dahil dito, natural lamang na isipin na may binabalak ding hakbang si Hexable. Sa sandaling iyon, nawala ang mapagbiro at magaan na ugali ni Swallow. Naging malamig at seryoso ang kanyang ekspresyon. Napansin agad iyon ni Patrick. Ayon sa kanya, iisa lamang ang lohikal na conclusion na maaari nilang mabuo mula sa impormasyong iyon. Tahimik na tinawag ni Swallow si Patrick. Agad naman itong tumugon. Pagkatapos ay umupo ng tuwid si Swallow at nagbigay ng utos. Inatasan niya si Patrick na palabasan ang lahat ng tao sa silid maliban kay Azzy. Mahigpit din niyang ipinag-utos na huwag papasukin ang sinuman. Walang pag-aalinlangang yumuko si Patrick bilang pagtanggap sa utos. Isa-isang umalis ang lahat hanggang sa si Swallow at si Azzy na lamang ang natira sa loob. Kasabay ng kanilang pananahimik, tila biglang bamigat ang hangin sa paligid. Ang dating normal na atmosfera ay napalitan ng nakakapanindig balahibong tensyon. Matapos maiwang mag-isa sina Swallow at Azzy sa silid, agad na napansin ni Azzy ang biglang pagbabago ng atmosfera. Pakiramdam niya ay naging napakabigat ng hangin sa paligid. Para bang may hindi nakikitang pressure na unti-unting dumidiin sa kanyang katawan. Hindi niya maiwasang isipin kung ganoon ba talaga ang pakiramdam kapag kasama si Swallow o kung may nagawa siyang pagkakamali. Habang lumilipas ang mga segundo, nagsimulang mamuo ang maliliit na patak ng pawis sa kanyang noo. Naputol lamang ang kanyang pag-iisip nang muling magsalita si Swallow. Direkta nitong tinanong kung ano pa ang nalalaman niya tungkol kay Hexable. Nang mapatingin siya rito, agad niyang napansin ang matalim at malamig nitong tingin. Para itong isang mabangis na predator na nakatitig sa kanyang prey. Dahil doon, nakaramdam siya ng matinding kaba. Sa isang iglap, mabilis siyang tumayo. Tumilapon pa sa sahig ang maliit na upo ang kanyang inuupuan habang kusa siyang napunta sa fighting stance. Nagsimulang magulo ang kanyang isip. Napaisip siya kung nagkamali ba siya mula pa sa simula. Baka masyado siyang naging kampante sa pag-aakalang walang kinalaman si Swallow sa buong pangyayari. Kung ganoon, ibig sabihin ay kusa siyang pumasok sa teritoryo ng kalaban. Samantala, patuloy na inuulit ni Swallow ang kanyang tanong tungkol kay Hexable. Ngunit hindi na yun naririnig ni Azzy. Abala siya sa pag-iisip kung gaano kalalim ang pagkakasangkot ni Swallow sa sitwasyon. Naisip pa niyang baka balak siyang alisin ito dahil siya lamang ang nakakaalam ng tungkol sa lihim na pagpupulong. Dahil sa takot at pagdududa, lalo siyang naging determinado. Malakas niyang ipinahayag ang kanyang pagkakakilanlan bilang si Azzy ng Mordor.
Kasabay nito, rumagasa ang napakalakas na enerhiya mula sa kanyang katawan. Nabiyak pa ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa dahil sa lakas ng inilabas niyang kapangyarihan. Napakunot naman ang noo ni Swallow. Mukhang hindi niya maintindihan ang nangyayari at tila nagtataka lamang siya sa reaksyon ni Azzy. Bago pa siya makapagsalita ng maayos, nagsimulang magbago ang anyo ni Azzy. Sa loob lamang ng ilang sandali, nag-transform siya sa kanyang nakakatakot na dragon form. Sa halip na mabahala, tila mas nagtaka pa si Swallow kung ano ang ginagawa nito. Habang iyon ay nangyayari, nagsimula namang mag-ipon si Azzy ng enerhiya para sa isang malakas na breath attack. Ngunit bago niya ito magamit, may kakaibang nangyari. Biglang lumitaw ang napakakapal na mga anino sa paligid niya. Unti-unting nilamon ng kadiliman ang kanyang paningin hanggang halos wala na siyang makita. Sa loob ng dilim, naramdaman niyang may ibang bagay na naruroon. May kung anong presensya na hindi niya maipaliwanag. Habang sinusubukan niyang intindihin ang sitwasyon, muli niyang narinig ang boses ni Swallow na inuulit ang kanyang tanong. Doon lalo siyang kinabahan. Napaisip siya kung mayroon pa ba siyang kahit kaunting pag-asang manalo laban sa nilalang na nasa harapan niya. Ngunit mabilis niyang pinatatag ang kanyang loob. Ipinaalala niya sa sarili na isa siyang Great Evil Dungeon Master. Kahit hindi siya manalo, hindi siya basta-bastang mamamatay. Dahil dito, huminga siya ng malalim at naghanda upang pakawalan ang kanyang attack. Ngunit habang handa na siyang umatake, simpleng kinamot lamang ni Swallow ang kanyang ulo na tila bahagyang naiirita. Pagkatapos ay sinabi nitong masyadong maingay ang ginagawa ni Azzy. Dagdag pa nito na naiintindihan niyang isa itong dragon, ngunit nais lamang niyang sagutin nito ang kanyang tanong tungkol sa plano ni Hexable. Sa sandaling iyon, tila nabasag ang tensyon sa pagitan nila. Unti-unting ibinaba ni Azzy ang kanyang attack. Napagtanto niyang mukhang hindi naman pala siya aatakihin ni Swallow. Patuloy namang humikab si Swallow habang sinasabing ilang beses na niyang itinatanong ang parehong bagay. Sa huli, napag-isip-isip niya na marahil ay wala talagang alam si Azzy tungkol sa tunay na plano ni Mother Hexable. Kasabay nito, pinagsabihan niya si Azzy na tigilan ang pagsira sa kanyang bahay. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Patrick at malalim na yumuko bilang paghingi ng paumanhin. Sinabi nitong labis siyang humihingi ng tawad sa nangyari. Agad namang inamin ni Azzy na nagkaroon din siya ng maling akala tungkol sa sitwasyon. Direktang sinabi ni Patrick na kasalanan ng kanyang boss ang lahat dahil bigla itong naging sobrang seryoso nang walang paliwanag. Agad namang nagreklamo si Swallow at tinanong kung bakit siya ang sinisisi. Napatingin si Patrick sa kanya at sinabing dapat din itong humingi ng tawad. Napabuntong hininga si Swallow bago bahagyang yumuko. Inamin niyang naging kabado rin siya dahil napansin niyang sobrang tense si Azzy. Hindi naman iyon pinalampas ni Patrick. Ipinaalala nito na dati na ring nagkamali si Swallow sa parehong paraan. Bago pa nito maituloy ang kanyang sasabihin, mabilis nang humingi muli ng tawad si Swallow. Pagkatapos ay nagreklamo itong hindi na kailangang paulit-ulit pang balikan ang lahat ng kanyang dating pagkakamali. Sa halip na sumagot, itinuro lamang ni Patrick ang wasak na silid sa kanilang paligid. Tinanong nito kung hindi ba sapat na ebidensya ang kalagayan ng kwarto para ay pakitang mahalagang pag-usapan ang mga pagkakamaling iyon. Napailing na lamang si Swallow habang nagmumukhang talunan sa argumento. Mula sa kanyang inuupuan, tahimik na pinagmamasdan ni Azzy ang kanilang pagtatalo. Habang tumatagal, lalo siyang nalilito sa kanilang ugali. Hindi na niya alam kung dapat ba silang seryosohin o hindi. Makalipas ang ilang oras, kalmado na ang sitwasyon. Habang umiinom ng tsaa sina Azzy, Miss Bathory, at Renee, lumayo ng kaunti sina Swallow at Patrick upang mag-usap ng pribado. Naging seryoso ang kanilang pag-uusap. Tinanong ni Patrick kung sigurado ba silang mapagkakatiwalaan ang impormasyon ni Azzy tungkol sa pagkikita ni Nakurak at Hexable. Ipinaalala nito na gumamit sila ng lie detection magic sa kanya. Bahagyang napangiti si Swallow at tinanong kung gumagana ba talaga ang ganoong dahilan kapag ang taong gumagamit nito ay niloloko rin ang sarili niya. Sa huli, sinabi niyang mas mabuti nang paniwalaan muna nila si Azzy. Ayon sa kanya, ang mga taong napakaraming maaaring mawala ay kadalasang walang dahilan upang magsinungaling. Hindi pa rin kumbinsido si Patrick. Ipinaalala nito na ang mga naging kilos ni Mother Hexable ay tila salungat sa mga impormasyong ibinigay ni Azzy. Dagdag pa niya posibleng mula pa sa simula ay nagpapanggap na si Hexable upang iliga sila. Gayunpaman, pinaalala rin ni Swallow na sinabi ni Azzy na hindi niya narinig ang eksaktong pinag-usapan ni Nakurak at Hexable.
Matapos pag-isipan ng lahat, sinabi ni Patrick na malamang na may kaugnayan sa digmaan ng kanilang lihim na pagpupulong. Idinagdag pa niya na hindi niya gaanong kilala si Hexable, ngunit alam niyang mas marami itong nalalaman si Swallow tungkol sa kanya. Tahimik na huminga ng malalim si Swallow. Pagkatapos ng ilang segundong pag-iisip, tinawag niya si Patrick. Agad namang tumugon si Patrick. Saka seryosong iniutos ni Swallow ang isang bagay. Sinabi niyang kunin na nito ang kanyang espada. Pagkatapos nito, muling bumalik ang eksena sa battlefield, kung saan patuloy na nagwawala ang mga orc at iba't ibang halimaw sa buong kapatagan. Dahil sa kanilang walang tigil na pag-atake, unti-unting natutulak pa atros ang hukbo ng tao. Habang pinagmamasdan ang nangyayari, hindi napigilan ng prinsipe ang magalit. Hindi niya maintindihan kung paano nakapagpakawala ang mga orc ng ganoon karaming halimaw ng sabay-sabay. Ayon naman sa isang count, magiging napakahirap nang mapanatili ang kanilang defense line kung magpapatuloy ang sitwasyon, kaya iminungkahi nitong umatras muna sila. Lalong tumigas ang ekspresyon ng prinsipe. Hindi niya matanggap na ang makapangyarihang Imperial Army ay mapipilitang umatras laban lamang sa mga orc. Para sa kanya, malinaw na isang hakbang na nauuna ang kalaban. Agad din niyang tinanong kung ano na ang kalagayan ng kanilang mage. Ipinaliwanag ng count na sa pagkakaalam niya, nagpapahinga pa ang mage upang mabawi ang naubos nitong mana. Dahil ginamit nito ang halos lahat ng enerhiya sa sunod-sunod na spell, kakailanganin pa ng oras bago ito muling makalaban. Gayunpaman, hindi raw ang dami ng halimaw ang pinakamalaking problema nila kundi ang manticore na kasalukuyang nasa battlefield. Samantala, sa kampo ng mga orc, tinanong ni Kurak si Daru tungkol sa lawak ng kanilang pinsala. Ayon kay Daru, eksaktong nangyari ang lahat gaya ng inaasahan ng commander. Bukod sa mga tropang sadyang isinakripisyo bilang payan laban sa warrior, kakaunti lamang ang kanilang naging casualties. Inamin din ni Daru na hindi niya inaasahang ganoon kalaki ang magiging epekto ng pagtatago nila sa Mystical Beast Unit hanggang sa tamang oras. Mukhang naging kampante ang mga tao dahil naniniwala silang sapat na ang lakas ng kanilang hukbo upang durugan ang mga orc. Bahagyang kumitid ang mga mata ni Kurak. Para sa kanya, siguradong may dahilan kung bakit naging ganoon kakampant ang mga tao. Pagkatapos ay tinanong niya kung dumating na ba ang grupong hinihintay nila. Isinara ni Daru ang isang mata at ginamit ang kanyang shamanic sight upang tingnan ang battlefield. Makalipas ang ilang sandali, kinumpirma niyang kakararating pa lamang ng mga ito sa gitna ng labanan. Dahil dito, agad na nagbigay ng bagong utos si Kurak. Inatasan niya si Daru na ihanda ang susunod na hakbang ng kanilang plano. Gamit ang sound transmission, ipinakalat ni Daru ang mensahe sa lahat ng tribal leaders. Inutusan niya ang mga ito na pakawalan na ang kanilang buong lakas at maghasik ng kaguluhan ayon sa kagustuhan nila. Sa kabilang panig ng battlefield, walang tigil namang pinapatay ni Barizak ang mga halimaw na humaharang sa kanya. Sa bawat pag-atake niya, mabilis na bumabagsak ang mga kalaban, dahilan upang muling tumaas ang morale ng mga sundalo. Nang makita siya ng mga tropa, nagsimula silang magbunyi. Kumalat agad ang balitang dumating na ang raid force at personal na sumabak si Barizak sa laban. Kasabay nito, itinaas ni Storman ang kanyang boses at inihayag na mula sa sandaling iyon ay susunod na ang lahat sa mga utos ng raid headquarters. Sabay-sabay namang sumagot ang mga sundalo bilang tanda ng pagsunod. Pagkatapos nito, tinawag ni Storman si Barizak at itinuro ang napakalaking halimaw sa malayo. Tinanong niya kung sigurado itong kaya niyang harapin ang manticore ng mag-isa. Ngumiti lamang si Barizak. Ayon sa kanya, matagal nang alam ng lahat na palagi siyang lumalaban ng mag-isa. Habang pinagmamasdan siya, napansin ni Storman na nagsimula na naman ang kakaibang pagbabago sa kanyang kasamahan. Sa huli, pinayagan niya itong lumaban ng buong lakas. Walang pag-aalinlang ang sumugod si Barizak. Sa bawat hampas ng kanyang espada, napapatay niya ang mga orc habang hinihigop naman ng kanyang sandata ang kanilang dugo. Habang dumarami ang dugo na nasisipsip nito, lalo ring lumalaki ang kanyang armas. Maya-maya pa, ang Bloody Mary, isa sa 36 na masterpieces, ay nagbago ng anyo at naging isang napakahabang latigo. Sa isang malakas na paghampas, direktang tinamaan ng Bloody Mary ang manticore. Nabiyak ang katawan ng halimaw at sumabog ang dugo nito sa paligid. Dahil sa matinding sakit, umalangaw sa buong battlefield ang nakakabinging sigaw nito. Mula sa malayo, tahimik na pinagmamasdan ni Storman ang laban. Ilang sandali pa, lumapit sa kanya si Raim at nagtanong kung talagang ligtas na pabayaan si Barizak laban sa manticore ng mag-isa.
Ipinaliwanag ni Storman na habang aktibo ang Bloody Mary, mas magiging sagabal lamang sila sa laban. Isa kasi itong masterpiece na umaatake ng walang pinipili, maging kakampi man o kalaban. Kahit ang mismong gumagamit nito ay hindi ligtas sa pinsalang dulot nito. Ngunit ayon kay Storman, wala namang pakialam si Barizak sa mga sugat na natatamo niya. Ganito na talaga ang kanyang likas na pagkatao. Pagkatapos nito, tinanong naman niya si Raim kung maayos lamang ba ito. Agad namang tumuwid si Raim at nagpasalamat sa pag-aalala. Sinabi niyang maayos siya at isa rin siyang miyembro ng Nixer Red Dragon Raid Force. Tumango si Storman at humingi ng paumanhin kung nabahala niya ito. Sa totoo lang, kung siya lamang ang masusunod, mas gugustuhin niyang ipaubaya ang lahat sa kanilang grupo. Ngunit masyado raw marami ang mga kalaban. Lalong tumalim ang tingin ni Raim. Para sa kanya, mga hamak na kalaban lamang ang mga iyon. Dati silang natulak pa atros dahil kulang sila sa bilang at maayos na command structure, ngunit ibang sitwasyon na ngayon. Halos lahat ng elite subjugation members ng Empire ay nasa battlefield na. Dahil dito, naniniwala siyang magiging iba ang kalalabasan ng laban. Bagamat nauunawaan ni Storman ang kanyang nararamdaman, pinaalalahanan pa rin niya si Raim na huwag magpapadala sa emosyon. Ang tungkulin nila ay depensahan ng mga tao, hindi ang tuluyang lipulin ang kalaban. Tumango naman si Raim bilang tanda ng pag-unawa. Ngunit bago pa sila makapagpatuloy sa pag-uusap, biglang bumagsak mula sa himpapawid ang ilang orc tribal leaders. Ang kanilang paglipag ay nagdulot ng malalakas na pagsabog na yumanig sa buong battlefield. Nagulat si Raim at agad na napaisip kung isa ba itong ambush. Samantala, agad namang naging seryoso ang ekspresyon ni Storman. Napagtanto niyang hindi pa sila maaaring mag-relax dahil dumating na ang pangunahing puwersa ng mga orc. Kaagad niyang inutusan ang lahat ng miyembro ng raid force na maghanda para sa panibagong labanan at bumuo ng kanilang battle formations. Habang nagkakagulo ang mga sundalo sa paghahanda, may isang bagay na nakakuha ng pansin ni Raim. Sa gitna ng mga kalaban ay nakita niya ang isang orc na nakasuot ng dragon armor na dating pag-aari ni Carte, ang captain ng Red Dragon Raid Force. Sa mismong sandaling iyon, nagliyab sa galit ang kanyang kalooban. Napansin ito ng isa sa kanyang mga tauhan at agad siyang tinanong kung ayos lamang siya. Gayunpaman, matalim lamang siyang nagbigay ng utos na umatras ang kanyang mga tao sa likuran habang hindi inaalis ang tingin sa armor na minsang pag-aari ng kanilang captain. At sa pagtingin pa lamang niya rito, lalo siyang nakumbinsing may mas masahol pang trahedyang naghihintay sa kanila sa battlefield. Samantala, matapos ang matinding labanan, pinakawalan ng Manticore ang huling sigaw nito bago tuluyang bumagsak sa ilalim ng walang tigil na pag-atake ni Barizak. Damaloy ang dugo sa buong battlefield habang hinihingal na humarap si Barizak kay Kurak. Hindi niya itinago ang kanyang pagkainis. Pakiramdam niya ay may kung anong mali sa sitwasyon at gusto niyang malaman kung ano talaga ang binabalak ng Orc Commander. Sa kabilang banda, kalmado lamang si Kurak habang nakaupo sa Manticore. Bahagya siyang ngumiti at ipinahiwatig na matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong iyon. Ayon sa kanya, nais niyang makalaban si Barizak ng personal. Hindi rin niya maitago ang paghanga sa lakas nito, lalo na't hindi naman ito isang warrior ngunit nagtataglay ng pambihirang kapangyarihan. Sinabi pa ni Kurak na handa niyang bigyan ng oras si Barizak upang makahinga at makapagpahinga, basta't hindi ito tatakas. Napangisi naman si Barizak. Para sa kanya, walang saysay ang mga salitang iyon. Ipinaalala niyang kapag namatay si Kurak, agad na matatapos ang digmaan. Ngunit tila walang anumang pag-aalala ang Orc Commander. Kumpiyansa itong nagsabing hindi iyon mangyayari. Dahil dito, lalo lamang tumindi ang excitement ni Barizak. Wala na siyang ibang sinabi kundi isang hamon para simulan na ang kanilang laban. Ngayon na sa wakas ay magkakaharap na sina Barizak at Kurak, nagsisimula na ang isa sa pinakamahalagang laban sa buong digmaan. Ngunit sa dalawa, sino kaya ang unang babagsak? Mag-like at mag-subscribe para hindi mo mamiss ang susunod na matinding kabanata.